Lingkod tantanan, especially sa itong lagi itong mahan. Now, part 2 ni mga igsuon sa itong message last Sunday. Atong message last Sunday is Transformation, a Journey in Consciousness. Transformation, a Journey in Consciousness. And then, nihatag ko niyo 3 key points on transformation last time. Ang number 1 na to nga punto is cultivating a renewed mind. Ang atong text nga gigamit is ang Revelation chapter 12 verse 2. And then number 2 nga punto is embracing continuous growth. Atong text na makita sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Okay? So, number 3 po, nga punto mga igsuon is reflecting God's purpose in action. And then, gidefine ako tagsa-tagsa, then gusto na ako mahinumduman ninyo nga ang renewing of the mind, angay na itong masabtan nga it is a daily commitment to align our thoughts with God's truth, strengthened by the principle mga igsuon nga kinahanglan ato gyud i-practice para mag-rewire nig balik ning neurons diri sa atong utok. Okay? Number 2, continuous growth. An ongoing process rooted in a growth mindset fueled by prayer, Bible study, and perseverance. Number 3, purposeful action, transformation manifest outward as we let go of old habits and adopt the character of Christ underscored by scientific findings on deliberate practice. Now, sa kining gitawag mga igsuon nga kini bitaw gibuhat bitaw sa religion bitaw nga ang ilang tutukan og maayo mausab ang binuhatan sa usa ka tawo. Tutukan ni mong ba nga mausab ka outwardly ba? So, kundi ta mo palawom sa atong relationships Ginoo, ang kausaban nga makita sa tao ang gawas ra. Which importante man kung makitaan ang imong kausaban sa gawas. See? Sa kuan na mga igsuon sa psychology na gitawag na nila behavioral psychology. Behavioral psychology sa Bible nakatutok as gawas nga transformation ba? Sa Bible diri na nanukad mga igsuon sa law of sowing and reaping. Doing good to your fellow mankind, doing good to your fellow unsay nga anang colleagues, kauban mo sa trabaho nimo or imong peers nimo, kauban nimo. So, nakatutok sa gawas. Sowing and reaping. Okay? Unsay imong gitanom mo imong anihon. So, sa branch sa psychology gitawag na siya mga igsuon og behavioral psychology. Sayod na ta nga kining science na turon mga igsuon, buot hunahon nangupyar na sa Biblia. Gikopya na ng Biblia mga igsuon. Ang problema lang sa approach sa science mga igsuon, okay, wa may problema. Ako dili man ko critical sa scientific approach. Pero angay na tong hisayran, una sa tanan dara. Ang temptation sa Garden of Eden is to become like God without God. Usbon ako, ang temptations garden sa Eden, wa gyud na mausab hangtod ron. Unsay temptation sa Garden of Eden ko atong sumadahon? To become like God without God. Kana bitawng dalhon ka ba sa estado, nga you are so independent nga you don't need God anymore. Nakuha ko yung mga igsoon? Dalhon ka sa estado nga independent na kay ka, mawa na ka magkinahanglan sa Ginoo, kaya na naman imutanan. Ang religion pod, kung marelihiyoso po ka, moabot po ka sa estado nga magsalig na lang yung kas Ginoo sa tanan. To the point nga nahimo ka nang dili sayo patay hulman akong dungan ayaw ko nyo misunderstand. Ang pagsalig sa Ginoo sa tanan walay daotan pero kung ma-extreme ka sa pagsabot ni diha ang diferensya. Sa unsang pamaagi
Ang wala lang yung kahihimo. Nagsalig kas Dios, nagsalig kas mga tao nga nasa imong palibot, nagsalig kas imong ginikanan, nagsalig kas gobyerno, nagsalig ka na, wa ka na gibuhat. Kana siya mo na ibot pasabot nako nga na extreme sa imong pagsabot sa pagsalig diha sa Dios. So, being dependent and being independent must be balanced. Ang truth diha is naas tunga, naas middle path. Ay, nakuha ko niyo mga igsoon? Yes, that's true. God is sovereign. Kontrolado sa Dios tanan. Pero naay area sa atong kinabuhi mga igsoon nga gihatagan tag responsibilidad sa Ginoo, labi na sa atong thought life, emotional states, sa atong lawas o sa atong gikaon. Imuha na nga responsibilidad. Okay? So atong team is transformation, a journey in consciousness. Ngano man, wala may transformation nga mahitabo sa tao not until masabta nato kini ha anisad. Kining physical realm o material realm usara ni siya ka consciousness. Physical o material consciousness. Second, mental realm or mental consciousness. Ang sunod anak niya nga realm is gitawag na to psychic consciousness. Third one, ang pinakalas, ang ikalima, spiritual consciousness. Kinahanglan man na to na i-define og tarong. Ngano man? Kay dili man tanang nag-operate mga igsoon sa gitawag na to gifts of the Spirit, iyahas Ginoo. But ako, tanawa ha, kini, dili nimo atong tima ron, pero ako lang ning i-share sa inyo haning kabuntagon. The gifts of the Holy Spirit, it is not the Holy Spirit itself. Maubitaw gitawag ugasa, kay gihatag niya sa tao, na confirm na siya karon sa science. Ang sisulti science, ang tao daw, naa daw siya innate ability nga wala ma-develop sa iyang kinasuluran. Kita manggod, pag makakita ta mga igsoon, kini ha, tanawa ha, ako ipakita sa inyo ha. Pag makakita tag may kay mo subay, unya wala sa simbahan, ang atong pananaw na panuway. Daotang espiritu na. Dili na daotang espiritu mga igsoon, psychic ability na. Abilidad na sa tao. Okay, ani mo gudi siya. Di ba nisulti ko ninyo, the gift, dili ni mo itima na to this morning ha. Atong tima, transformation, a journey in consciousness. Now, the gifts of the Holy Spirit, it's not the Holy Spirit itself. Mo bitong gitawag og gasa, kay dili na mao ang Holy Spirit, pero gasa na gikan sa Holy Spirit. It can be influenced. Unsa man? By a human spirit, it can be influenced by another spirit, or it can be influenced by the Holy Spirit. Pwede na siyang ma-influence sa human spirit. Pag na-influence na siya sa human spirit, dili na demonic. Innate ability na sa tao nga wala ma-develop. Pero sultian ko nimo nga naay manubayay dito pastor unya pagkahuman na siya istoryahon dito sa kahoy. Unya niingon si Kuan mauni mo na kana siya influenced by another spirit. Kining usa influenced by the Holy Spirit, kana mo'y pinaka-healthy. Ngano man, once ka nang imong gasa nga naa sa sud mo, bitaw na niingon si Paul, stir up the gifts nga naa sa sud nimo, ngano man, naa manatanan sa atua. Kaya naamangoy, when we talk about healing, tanawa naghisgot magitag, physical consciousness. Kanang physical consciousness, maura na siya, gitawag na tog material consciousness. Now, taas-taas sa physical consciousness, kining gitawag na tog mental consciousness. Taas-taas sa mental consciousness, mo ning gitawag na tog psychic consciousness. Taas-taas gamay sa psychic consciousness, ka pinakataas gyud mauning spiritual consciousness. Now, when we talk about healing, natay gitawag physical healing, kanang gi-administer sa mga doktor.
Mao na physical healing. Kanang gigamit o gi-utilize mga igsuon sa mga alternative doctors nga taas-taas na gamay level, kanang gitawag nilang mind and body medicine. They are treating the patients not only sa ilang lawas, kundi gitreat nila ang pasyente, gikorek nila ang pasyente dire sa utok sa pasyente. Pero kining gitawag na tong pranic healers, kinsa may nakadungog anang pranic healers? Pranic healing mga igsuon, gitun-an nila ang electromagnetic field sa lawas sa tao. Nakasabot sila sa electromagnetic field sa tao. Nakasabot sila sa principle of laying on of hands. Lay hands kanila. Pahigdaon ka, scan imong lawas. Pag muhunong gani na sila diha, naidiperinsya, nga naman, manginit nilang kamot. Nya kita nga mga ignorante nagtan-aw moingon dayon ta, yes, panuway. No, dili oy, science na. Science sa mga ison kay matun-an ra na. Pero kana siya nga pamaagi abilidad sa tao. Makaayong cancer, makaayo. Gitawag na mga igsoon og energy healing. Part sa energy healing kanang gitawag na tong pranic healing. Tan-awon man na nila sa kana bitawng Kirlian photography. Pagtan-aw nila sa imo, mura ka X-rayhan ba? Pagtan-aw nila, uy, buslot imong aura. Diferensya imong aura diri. Mao to ilang trabahoon. Dili na siya spiritual, dili na spiritual healing. Healing na nga gigamit like utilize sa tao. Now tanawa, physical healing, na physical healing, mental healing, na mental healing, psychic healing, na psychic healing. Ang pinakataas nga healing, spiritual healing. Kanang healing mga igsoon nga mag-ampo kas tao nga dugay kay kamahuman, gipaningot na kag may inampo, sige kag may gribyok, sige may gribyok, sige may singot na kay kastanan, nangusog kag maayo, dili na spiritual healing para sa kuha, mental healing na. Kaya spiritual healing mga igsoon, one word lang. Okay? So again, dili ta diha, di na mo itong tema ron. Basta ako lang ipakita sa inyo ha, natin gitawag physical consciousness, mental consciousness, psychic consciousness, spiritual consciousness. Pagkatagak sa tao, materially conscious na siya. Materially conscious, materially driven, mauna nga ang tao nga tagak mga igsoon, kanang gitawag na tong the fall of man, ang iyang drive, passion sa iyang kasing-kasing is to gain more. Ang iyang gitutukan og maayo is to accumulate. Material consciousness. Gikan sa imong pagpuyo sa material state, pag-encounter nimo sa Ginoo, sugod kag saka. Mao to mga igsoon, kung aton tan-awon mo na moingon ko nga we are all going through a certain degree of transformation. Di jud na nimo malikayan, all of us ni go through gyud ta o gitawag na kog transformation. Ngano man ha, tanawa. Atong tan-awon on a corporate basis. Ang tao panahon sa medieval ages ignorante kayo. Tang ignorante ha. Kung imong tun-an ang history mga igsoon sa Europe, kita nimo ang mga pari ra mo edukado. Pari ra edukado ug ang mga dato kay sa ilang panahon mauray edukado. Ang commoners, gitawag og commoners, walay mga grado, no read, no write. Walay grado mga igsoon. In fact, sa grupo pagani is mga pari, di pagyud tanang pari nahibahos ka matuuran kay nganuman. Ang mga mystical school sa kaniadtong panahon magtinaguay sa tanang libro. Na edukar ka, kamao kang basa. Uy, di man po ka maka-access sa mga libro kay ipangtaguan man. Gipangtaguan mga libro. Biblia gani kaniadto, gitaguan gani na. Nakuha ko yung mga igsoon, tanawa, ablihin yung unang-una, palapdig maayo, tanawa, unsa ka ignorante ang panahon sa kaniadtong panahon. Gitaguan ng Biblia, labaw na itong ubang libro po, ng Biblia, yun kay gitaguan, yun kay importante kayo, lisod kayo mabasahan sa tao. Mahimong gawas nun ang tao kung makabasa sa Biblia.
pagsud sa mga katsila sa Pilipinas, edukado man itong mga katsila. Edukado man sila. Pilipino, daghan man dili edukado. So, gihimo tang ulipon sa kaugalingon na itong yuta. Na-production sila tabako sa Ilocos, Shiplas Europe. Ang katutaong nag-uma, ikaw nag-uma sa kaugalingon mo ng yuta, pero dili ikaw mo nakabenepisyo sa kita sa mong yuta. Sa Negros mod, bibirahag bayog. Tubo, kinsa nakabenepisyo? Mga katsila. Nakuha ko yung mga igsoon. Now, karon, ano na hitabo? Muntuong integrado. Karon, pag uli niyo si Rizal, kuy, pagtanaw sa mga katsila, labaw pa manin nato. Purti naman yung taas sa grado. Nya, ang lihok mga igsoon, imagine na, elitista na kayo, treatin ang mga katsila. Uy, nga naman, na may indio diri nga edukado. Ya kuyaw na kay manulti, daghan pag yung kag-language na ibawaan. Doktor pag yun, pag uli. Salinan ka, anak. Highly educated si Rizal pag uli sa Pilipinas. Pagkakita ni Rizal sa problema sa Pilipinas, nakahibaw na mga sa problema sa Pilipinas, gidaong las libro mga igsoon. Sulat. So, ang iyang gubat, wa niya dala diri. Nakita ko ninyo. Ang gubat, wa niya dala diri. Ang gubat diri ay sulat. Bonifasyo, may grado. Ay, tinig basay. Sumbagay yun. Yung Bonifasyo, magpatay ta. Na mo abilidad, naapog ko. Kilawon ta mo. Kung if you study history, mga igsoon, imog yung mabasahan nga si Aguinaldo, naagyo anting-anting. Naanting-anting sa Aguinaldo, ang katong mga sinaligan sa katipunan, at doon na may sundi, tumudot lang bala. Kung walang ito kitridors kauban, nga maura po'y nakahibaw sa sumpa, ay dito mamatay. Naman po yung mga Pilipino po gamulik. Mutugan po sa katsila niyor. Yung anion rin sumpa niyor ay patay. Habilidad din ng Pilipino. So, si Bonifasyo isog kayo. Highly developed man niyang physical consciousness. Sulbaron ta ng problema, pinagis kusog. Di mamadag sinong bagay, di tinigbasay. Si Rizal, bright man. Sa iyo, anak. Daugon ta ni sulat. See? So, gikan sa physical, padong sa mental. Gikan sa mental, padong sa psychic realm. Muna karon, dito sa Pilipinas, develop kay psychic consciousness. Di naman ganahan mo, di naman mo gamit sa physical, kaya mapriso man. Unya, diri po, gamito niyang mental, dili po mapriso. Kaya huwag siya pasihanan. Dito, barangan. Ipatuslok-tuslok dito. Psychic na. Ipabarang. Kita mo? Di man masulbad sa physical. Kaya, di man pwede tigbason. Dili pwede tigbason, kaya mapriso. Di po pwede dili ipapriso, kaya huwag kayo pasihanan. Diri, tuslok-tuslok sa manika. Kita niyo mga ito, grabe yung Pilipino, no? Na-upgrade, no? Gikan bas tinigbasay. Gikas tinigbasay, di naman mo salin ang tinigbasay, maanto na lang si Kihor. So nakita ninyo, physical consciousness, mental consciousness, psychic consciousness, spiritual consciousness. Natin gitawag physical healing, mental healing, psychic healing, spiritual healing. Pero ang supreme sa tanang healing, spiritual healing. Nga ko kanyo mga igsoon. So our topic this morning, part 2 na ni siya. Team na to is transformation, a journey in consciousness. Transform. Ako nang gisulti ninyo last Sunday, trans is going beyond. Form. This one is form. Form ni siya. This one is form. So, the moment we go beyond three-dimensional realm, that is what we call transformation. The moment you start to identify who you are within, you are going through a certain degree of transformation. So, when you start to encounter yourself, kana bitang gitawag nila bitaw sa gawas og soul search,
Sugod naman journey anak sa sud. Kuha ko ninyo? When you start to do some soul searching, your journey from material consciousness, nagsugod na. Padong sa, unsa man, spiritual state. Diya ka maka-experience o gitawag na itong transformation. So if we put premium on behavioral transformation, mo na gitawag sa psychology o behavioral psychology. Kung atong tutukan og mayong behavioral transformation, ang atong gisalon og maayo diri is sowing and reaping. The law of cause and effect. Pero atong tirahon og maayo mga igsoon, ang root cause of the problem nga gitawag sa Bible mga igsoon og renewing of the mind, mo na gitawag sa psychology og cognitive psychology. Cognitive psychology is mauna siya ang branch sa psychology nga nag-explore sa thoughts, feelings, memory, and perception. Kasi nahitabo man gud nato mga igsoon sa dihang natay experience sa past. Natay na-experience sa past, ha? We usually associate it right away with bad emotions. Unya, ang problema, sa sige nimong tutok anang bad emotions ni sink in sa sud. Ni dot og may sa imong kinasuluran, pag dot og may sa imong kinasuluran, it has influenced the way we perceive things outside. Nakuha ko ninyo? It has influenced the way we see things outside. Ka naman? Na naman kay gitawag nato mga igsoon nga parte na nimong daghanang thought patterns nga nalubong na sa imong subconscious mind nga ni-influence sa imong behavior kada adlaw. So, unsa may remedy? We have to study the Word. Ang solusyon, kanang discovery sa psychology, dugay na sa Bible. Kuha tulan ng tunan ng Bible, mga igsoon, sultian tali na kinanglan pang unsingan anang muduol tag psychology, pero salamat sa Ginoo, nanay mga Christian psychologists karon. Oh, anak ni Mr. Early, bag-ulan nakapasar. Salamat sa Ginoo. So, the good thing lang pag ang psychologist Christians porting ni Dota. Kay mabutang tanan sa saktong perspective. So again, palit kong ablis yung Bible. Matthew chapter 4 verse 17. Matthew chapter 4 verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, Matthew chapter 4 verse 1 and 2. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Now, balik ko na ako na ni-share sa inyo ha. Unsay gisulti ni John, ingon John, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Unsay gisulti ni Jesus Christ? Verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Now, the word repentance, ang uban nahibaw na ani, pero ang uban wala pasad. The word repentance, sa Greek, it is the word metanoia. Metanoia is to change your mind. Dako kining problema mga igsoon sa Binisaya nganuman. Sa Binisaya manggud-ani mao ni ang word paghinulsol. Now when we use the word paghinulsol, ang naa sa tunguna maghinulsol ta sa sala. Which is perti ragyong mabawa. Pag atong tan-awon sa Greek mga igsoon, unsay gisulti sa Greek? To change your mind. Sa Binisaya pa, usbon ang imong huna-huna. Mauday na siya'y sakto nga definition sa word repentance. Usbon ang imong huna-huna. Ang root cause yun, yung root cause sa problem, mauwi atong birahan. Nga naman,
Pag di ni mo makuha ang root cause, mga igsoon, magsigila na siya, mura bitaw kahoy. Kahoy ba? Putlan lang ni mong sanga, pak, putol ka sanga, pagtaod-taod, manalingsing na pod. Nakuha ko ninyo? Later on, manalingsing na pod siya. Putla na pod ni mong sanga, manalingsing na pod. Nga naman, wa man ni mo gibutang ang axe. Ang atsa, didto sa, unsa man, root cause, nga maong ugat. So when I say renewing of the mind, nga mo ay atong gigamit mga igsoon sa Romans chapter 12 verse 2 last Sunday, we have to cultivate a renewed mind if we want to experience transformation and if we are taking in seriously this journey of life, nga maong journey in consciousness, we have to cultivate a new mindset. Now, cultivating a new mindset, unsa man ako pag-cultivate a new mindset, pastor? Balik ta sa, unsa man? Matthew chapter 3 verse 1 and 2, Matthew chapter 4 verse 17, unsa gisultis Matthew chapter 4 verse 17, repent for the kingdom of God is at hand. Now, when I say repentance, ako nang gikaingon nga pag-usab sa huna-huna, it means we have to change our concepts, we have to change our ideas, we have to change the way we see life, the way we define life. Everything na naa sa imong utok, sa akong huna-una, must be redefined according to the scriptures. In other words, mga igsoon, pag mugamit ko bagong term karon, we must be upgraded. Pag ang atong approach, parehas lang yapon sa karaan, awalay mahitabo. Why mahitabo? May pay teachers DepEd. Napay seminar. Gi-upgrade pa sila every now and then. Ang simbahan, mga igsoon, wala ma-upgrade, so religious. Religious kayo, nagunahuna ta. We are thinking that we are the only ones that will go to heaven. O dili na mao. God is working to everybody, irrespective of your belief system. So, in other words, why is it that God is, kini may iyang gusto na, tanawa ha, we have to be upgraded. In other words, we have to change the way we define